Ngayon, si Sentry, dumako naman po tayo dati. Unahin na lang na po natin tong ano, kasi mainit po eh. Bago po natin pag-usapan yung kudita kay Tito Sen, dito muna po tayo sa mga chinator. Ito po ang mainit na pinag-uusapan ngayon. Bilang may background po kayo sa pag-aasikaso ng ating West Philippine Sea noong panahon po ni Pinoy, ano pong masasabi niyo po dito sa minumungot? Kanina lang po nagmumungot si Cayetano at ito si Marcoleta po. May solusyon ba kayo? Ito, bakit po si Marcoleta nakasimangot, nakangiti, parehas ang muka? Habang napasali mo, ang ganda ng tanong. Ano mo sabi po sa mga tinator? Sa mga tinator po? Hindi, ganito. Alam nyo, sa Senado, when I was there, pagka ang pinag-uusapan ay domestic policies, ayan, magdidebate kayo. Pero pagka ganito mga, yung sentimiento ng Senado, kung hindi ka rin lang naman papanig sa bayan mo openly, huwag ka naman mag-abogado sa kalaban. Yeah, oh. Ganun dapat kaliwanag yun. Mag-step back ka na. Pero ito, iba ito. Kung ito, nag-aabogado na sila eh. Yun ang mabigat. Dinidefend eh. Nung sa amin nun ni JPE nung nilabas yon, ang debate namin actually yung ibang topic eh, yung sa Camarines Sur na paghati. Yes. Then suddenly, gusto niya akong birahin, nilabas niya. Ganon. Hindi pwede yun. Binenta mo daw. Hindi, wala siyang sinabi doon. Ito mahirap eh. Kahit na anong basahin nila doon, pakinggan nila, walang sinasabi si Enrile na binenta ko. Ang sinasabi niya, ano yung ginawa ko daw? Sinasabi ko doon, katabi kita eh. Nung dinidiscuss ko yun, nung binibit ko sa executive session kay President Aquino yung mission, katabi ko siya. Tapos, tinanong niya mismo si President Aquino, authorized ba ito si Senator Trillanes na mag-back channel? Sinabi mismo sa kanya ni Pinoy, yes, I appointed him. Nailagay siya sa lugar. Tapos dinidiscuss ko kung paano napaalis yung mga Chinese doon. Alam niya eh. Kaso kailangan niya mag-intriga kasi nakakahadlang ako doon sa plano niya. Pero, sinasabi ko, kahit na kailangan kong depensahan yung sarili ko ng time na yun, hindi ko pwedeng gawin kasi pag executive privilege, tas foreign policy and national security, hindi mo pwedeng i-discuss. Lalo na doon, publicly. Pwede natin executive session yan, pero hindi pwede yon. So, nakita nyo yung diferensya nun. Di ba? Kagaya nga nung kine-question niya nun, sina dating Secretary Boying Rimulya about kung ano daw nangyari yung pagkakulong kay Digong, di ba, sa Dahig. Sinasabi niya, executive privilege to, hindi to pwedeng pag-usapan kasi malalim yung implications niya. Anyway, ang bottom line nun, hindi ka pwedeng mag-aabogado para sa China. So yun na nakakalungkot dun sa nakita natin sa mga ginagawa nila ngayon. Lumala pa nga po, Sentry, pati yung kay IG, yung kalayaan, talagang gusto na talagang ipamigay. Oo. Sabi ko, ayan, nung binabatigas ako dyan, binenta ko daw yung Scarborough Ako ay nagpasa ng batas na diniklara natin, ito yung first official law na recognized internationally sa UN. Yung batas na naipasa ko, yung Philippine Baselines Law, na sinabi natin yung Kalayaan Island Group at Scarborough ay sa Pilipinas. Kaya batas ko yan eh. Ngayon yung sinasabi ni Marcoleta na wala namang boundary pa eh. Hindi nga alam kung saan daw yun. Coordinates.
kulang sa basa itong si Marcoleta, no? Kulang sa basa siya kasi may patas na yan. Aside dun sa Philippine Baselines Law na naipasa, na yun nga, ako yung author nun, nagpasa pa tayo ng Maritime Zones Act na napasa ng last Congress na define yung boundaries mismo, yung mismong tinasabi niya na wala. Kaya, sabi ko, postura nito, parang galing-galingan lang naman pala. Di ba? Eh, yung coordinates daw. Ano doon mismo eh. Yung boundaries, yung kung saan talaga, specifically, nandoon yun. Tapos hindi niya, sabi niya, hindi alam. Sinasabi nga po ni Sentry yung kay ni Senator Lacson yung sa kay Yeah. Coloma, 'di ba? Coloma. Loma, yeah. Si Tomas Loma, yeah. Tomas Coloma. Yun ang binagbabasihan Oo. pagdating dito sa KIG. Kaya so Yes. etong UNCLOS doon. Yeah. So, yun yung naging basis ni President Marcos na nag-declare siya ng presidential decree defining na ito yan, sa atin yan, pati yung pagsakop ng EEZ. Pero may earlier na yung bentahan ng Pilipinas ng Spain, binenta sa US, binili yun kasama na yan, mga yan. Tapos, pero officially, noong 2009, may batas na tayo na inaisubmit natin sa UN, yung Philippine Baselines Law, na nandoon nga yung Scarborough at yung Kalayaan Island Group. na atin, dineclare na atin. So kulang talaga sa research ito. Posturang abogado lang, pero winiwido lang naman. Diba? And Sentry, ano masasabi mo nun? Sabi kasi ni former Justice Carpio na low class na abogado daw. Medyo nangongongo, Test ulit. Test mic. Ayan. Hindi, yung sabi ni ni Justice Carpio, ni former, ngungo pa rin. Masyadong malakas. Ayan. Para kasi Marcoleta. Yan, okay. Para kasi Marco. Yan, okay yan. Ano sabi ni former Justice Carpio, low quality daw, low class na abogado si Marcoleta. Ano masabi niyo ron? Kita naman yung ano lang, kung hindi ka gaanong nakatungtong sa solid na pundasyon, gugulating ka minsan. Diba? Magugulating ka, parang alam niya yung sinasabi niya. Pero nga kung iintindi mo, teka, wala naman sinabi ito Tapos yun na nga, sasabihin, nakikipagdebate, harap ka dun sa Senado, sasabihin mo, wala pa naman mga boundaries yan. Hindi pa alam kung saan-saan. Nako, nasa batas na. Dapat ibigay na, dapat inaabot ng staff niya yan. Nako, mapupusoy ka dyan. Oo, di ba? Sentry, pwede mo palang pusuyin dahil ikaw mismo may akda ng Philippine Baseline Law. Pwede mo palang pusuyin wala may iba tayong pinagkakabalahan, hindi natin pagkakabalahan yan yung mga seryosong tao, pagkakaabalahan natin.